Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Muli po, tayo po ay nandito sa ating morning devotion na magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Hallelujah! Pagpauminhin po ninyo na tayo po ay na-late ng bahagya dahil po sa hindi inaasahan na pangyayari ay hindi po ako maka-live sa aking account. Ganun pa man, ang Diyos po ay mabuti at talagang may kaparaanan po ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po ay magpapaumpisa na. Nais ko lang pong malaman mga kapatid, maayos po ba ang ating audio? Maari po ba akong makicomment po sa ating mga kapatid na nakatunghay po dito kung ang ating audio po ay maliwanag? Nadidinig niyo po ba? Amen. Salamat po kapatid sa comment po. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, praise you Jesus. Hallelujah, you are worthy to be praised and worship, O God. Hallelujah, karapat-dapat po kayo sa lahat ng aming papurit pagsamba. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli kami ay ginising nyo, Panginoon, at nagkaroon kami ng pagkakataon na muli makapag-aral ng inyong salita at mapagbulay-bulayan po ito, O God. Hallelujah. Lord, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, nagsusumamo at humihingi po ng paglilinis sa inyo. Ano man po yung aming mga karumihan, mga hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, Lord, kami humihingi ng paglilinis sa aming puso at isipan at gawin niyo po kaming kalugod-lugod sa inyong paanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, apart from you, wala po kaming kakayanan, wala po kaming alam, kaya naman ang patuloy na pagsama niyo, ang patuloy na pagturo po ng banal na spirito ang aming inaasam sa oras na ito. Hallelujah, gawin niyo lamang po akong tungtungan ng inyong salita at pagpapala at lokoban niyo po ang inyong lingkod at ang bawat isa ng inyong banal na spirito at banal na dugo, Panginoon. At loobin niyo, O God, na sa pagtatapos po ng aming pag-aaral ng inyong salita ay mapagpala po kami at maisapamuhay po namin ang inyong salita na aming maririnig sa umaga na ito. Lord, malaya po kayo makakilos at makapaghayag na mensahe po sa inyong mga anak sa bawat isa na nakatunghay po sa FB Live na ito, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong morning devotion ay mula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Ang oras po dito ay 1:40 na po ng umaga, 1:40 in the morning. So, isang mapagpalang umaga po sa Pilipinas, sa nasa Taiwan, at mapagpalang hapon, tanghali, o gabi po sa iba po pong sulok ng mundo kung saan po ang ating mga kapatid ay naroroon. Tayo po, ang salita po ng Panginoon, ang mensahe po natin sa umagang ito ay patungkol po sa babala po laban sa pagtalikod. Ano po yung apostasy? Ano po ba yung apostasy, mga kapatid? Tingnan po muna natin kung ano po yung ibig sabihin ng apostasy. Sa Biblia po, ang apostasy ay tumutukoy po ito sa pagtalikod sa pananampalataya, ang sinadyang paglayo o pag-abandona po sa Diyos or sa utos ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po, na pagkatapos makakilala, pagkatapos matutunan, marinig at maghayag ng kanilang pagtanggap sa ating Panginoon, ay pinili na tumalikod sa pananampalataya at katotohanan. Ito po yung apostasy, mga kapatid. Ano po? At basahin po natin, samahan niyo po ako magbasahin natin ang ating key verse sa umagang ito mula po sa Aklat ng Hebreo, chapter 6, verses 4 to 8. Hebreo chapter 6, verses 4 to 8. Basahin po natin ito. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo chapter 6, verses 4 to
8. Sabi po dito, upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap na ng banal na spirito, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin siyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Sa verse 7, tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. At sa verse 8, ngunit kung matitinik na mga halaman lang at tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Hallelujah! Salamat po sa salita ng ating Diyos. Muli po ay ito po yung babala laban sa pagtalikod ng Diyos. Ibig sabihin po pagbabala mga kapatid is bago pa mangyari ay may warning na. Hindi naman po pwedeng nangyari na saka pa lang po nagkaroon ng warning. So, still mabuti ang ating Panginoon dahil bago mangyari ang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya o hindi kalugod-lugod sa Kanya, ibinigyan po tayo ng babala. Ano po? Kaya maalam niyo po mga kapatid, sa panahon ngayon na napakabilis ng takbo ng mundo, napakabilis ng agos ng mundo, imagine niyo po, ilang araw na lang, Pasko na at ilang araw na lang ay tapos na ang 2025 and New Year na naman, 2026, ano po. At sa kung gaano kabilis yung agos at takbo ng panahon, marami din po mga Kristiyano ang napakadaling manghina. Dahil po yan sa pressure na nanggagaling sa mundo, yung tukso na nanggagaling sa mundo, sa mga sobrang information o mga maling katuroan, ano po, lalo po ngayon nasa digital era na tayo, puro social media na, online na lahat nakikita natin, ano po, na hindi naman po lahat ng naririnig natin, napagkat sinabing salita ng Diyos ay merong iba na mali po yung nagiging katuroan, ano po. Kaya sa bilis ng takbo ng mundo, mabilis magbago ang mundo, ang tama po mga kapatid ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Yan na po yung current times natin sa kasalukuyang panahon dahil sa bilis ng pagbabago ng mundo, ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Kaya po dito sa salita ng ating Diyos sa umagang ito, ang mensahe niya po ay isang paalaala sa atin. Ito po ay seryosong babala para manatili po tayong matapat na huwag talikuran ang katotohanan ng ating pong natanggap. Ano po? Mga kapatid, naniniwala ako na ang lahat ng naririto sa morning devotion ay nakatanggap na sa ating Panginoon, tinanggap siyang Panginoon bilang tagapagligtas. At tinanggap na ang katotohanan at alam na, nananampalataya na ano po. Kaya ang layunin po ng ating morning devotion sa umagang ito ay maunawaan po yung babala ng Diyos tungkol po sa apostasy. At alamin po kung paano manatiling matatag sa pananampalataya sa kasalukuyang panahon po natin ngayon na napakabilis nga po ng takbo ng mundo. Ano po? Himayin po natin or yung binasa natin po kanina na key verse natin mula sa aklat ng Hebreo chapter 6 verses 48, hindi po sinasabi ng talata na ito mga kapatid na ayaw magpatawad ng Diyos. Ano po, sa halip, nagbibigay siya ng babala po tungkol sa mga taong tunay nang nakaunawa at nakaranas ng kapangyarihan ng katotohanan na nagmumula sa Diyos pero sinadyang talikuran pa rin po ito. Ano po? Kaya sa context po ng aklat na ating mensahe sa umagang ito, ito po ay sulat para sa mga Hudyong Kristiyano na dumaranas po ng pag-uusig sa aklat po ng Hebreo. Ano po? Nang dahil sa takot nila, dahil sila'y inuusig, may mga ilan po na nagbabalik sa dating relihiyon at iwanan po yung katotohanan at talikuran. Kaya ang layunin po ng aklat na ito ay itaas po ang ating Panginoong Hesus bilang higit sa lahat, palakasin po ang mga nanghihina at bigyan po ng babala
yung mga nagbabalak na tumalikod. Ano po? Kasi doon po sa, kung ito pong aklat ng chapter 6 ng Hebreo, sa chapter 5 po kasi, lalo't higit sa verses 11 to 14 ng Hebreo 5, mabagal po yung kanilang paglago. Pero dito nga po, apart sa chapter 5 na mabagal yung paglago, dito po sa chapter 6 ay tinuturuan po kung paano maging matured Christian at paano po yung babala, paano natin maiiwasan na tayo makatalikod sa ating tinanggap na katotohanan. At sa banda pa paroon po ng Hebreo 6, may pag-asa para sa mga tapat na nananampalataya sa Panginoon. Kaya himayin po natin, hayaan po natin na himayin natin yung ating pong key verse. Dito po sa Hebreo chapter 6 verse 4, tingnan po natin yung unang bahagi. Ano po? Sabi po dito, upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Doon po natin, bigyan po natin ng diin yung sinasabi na naliwanagan na ang pag-iisip niya. Ibig sabihin mga kapatid, naliwanagan na yung nagkaroon na ng liwanag, naliwanagan na tayo kasi nakatanggap na tayo, di po ba? Alam na natin yung katotohanan, so naliwanagan na tayo, naliwanagan na yung ating pag-iisip, nakatikim na tayo ng biyaya mula sa langit. So ibig sabihin mga kapatid, nung naranasan ang liwanag, naranasan din ang katotohanan at ang pagmamahal ng Diyos. Sino po ba yung mga nakaranas na dito ng liwanag at pagmamahal mula sa ating Diyos? Sabi nga po tayo ng amen mga kapatid. Pero dito po ang sinasabi, bukod sa naliwanagan, hindi lang po dapat naliwanagan, hindi lang din dapat nakarinig, kundi dapat nakatikim na, nakamalas, at naging bahagi. Ngunit kahit ganoon mga kapatid, may mga Kristiyano pa rin na pinili pa rin tumalikod. Kahit na nakaranas sa mga kapatid, wala po sa age ng paglilingkod yan, wala po sa age ng pagtanggap yan ng katotohanan. Kahit po mga lingkod na ng Panginoon, pastor, mga leader ng ministry na matagal nang naglilingkod, ay mayroon pa rin pong pumipili na tumalikod sa katotohanan. Right after na malaman nila yung katotohanan at tumanggap, mas napipili pa rin nila na tumalikod. Ano po? Bakit po? Kasi sa kasalukuyan nga po nating panahon, ganito po yung nangyayari. Bakit mas pinipili nila ng tumalikod? Ano po? Sa kabila ng pagkakilala na nila sa katotohanan, sa kabila ng pagtanggap na nila sa Panginoon, dahil po yan, inuuna nila yung profession nila kaysa sa presensya ng Diyos. Mas pinakikinggan nila ang mundo kaysa sa salita ng Diyos. Kaya unti-unting nawawala yung apoy, yung alab ng kanilang pananampalataya. Nagiging kampante na sila sa kasalanan na kadalasan yung iba ay alam ng mali, kukuha pa ng Bible verse tapos mali naman po pala yung konteksto at pinuputol pa nila yung part ng Bible verse, gagamit sila para lang ma-justify yung kanilang ginagawa na kung tutuusin po ay kasalanan iyon. Nagiging kampante po sila. Kaya kung tayo naliwanagan mga kapatid, sinasabi dito sa Hebreo chapter 6 verse 4, hindi po sapat na minsan na lang tayong maliwanagan o sapat na maranasan ang Diyos. Kailangan po mga kapatid ng patuloy na paglago. Kailangan po may transformation kung tayo'y nakatanggap na, naliwanagan na tayo, nakaranas na tayo ng katotohanan, ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan po nating maging matured, kailangan natin magpatuloy sa paglago at kung matured ka na, kailangan makita po yung transformation sa atin. Ano po? Kaya mga kapatid, tanungin po natin yung ating sarili. Lumalago ba ako ngayon sa aking pananampalataya? Ano po? I-reflect po natin yan. Sagutin po natin sa ating mga sarili, lumalago ba ako sa pananampalataya ko sa Panginoon? Ano po? Iwasan po natin yung mga yung spiritual nostalgia na dati tayong maalab sa pananampalataya pero mas pinili nating tumalikod.
dahil po sa mga peer pressure na dala ng mundo. Ano po? At kung tayo po'y naliwanagan na, sabi naman po doon sa kasunod ay nakalasap na tayo ng salita at kapangyarihan. Sabi po dito, tuloy po natin yung pagbabasa. Ano po? At sabi po dito ay, sabi dito, naliwanagan ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na spirito, at nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Bigyan po natin ng diin dito yung nakatikim na ng biyaya mula sa Diyos. Ano po ba yung salitang nakatikim? Ibig sabihin nakalasap ka na, nakanamnam ka na, nakaranas ka na. Ano po? Nakalasap ka na ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Nakalasap ka na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama ka na ng kapangyarihan na inihahayag nito. So naranasan mo na ang Ebanghelyo at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na marahil yung mga naranasan natin ay nakakita tayo, nakaranas tayo ng himala, kagalingan, yung pagbabago, nakaranas tayo ng kapatawaran. Ano po? Na kahit yung aral po kasi na makikita natin dito mga kapatid, kahit nakaranas ng himala tayo, kahit na nakaranas tayo ng mga pagbabago, kapatawaran at kagalingan, mga kapatid, hindi pa rin po garantiya yan na tayo'y makakapanatili. Ano po? Magagarantiya lamang natin po yan na tayo'y makakapanatili kung tayo po mismo ay rooted sa salita ng Diyos. Kailangan po ang buhay natin ay rooted sa salita ng Diyos. Hindi po sa mga experiences natin, hindi po sa dala ng takbo ng mundo tayo nakaugat, hindi po sa ating emosyon, kundi we have to be rooted in the Word of God. Kailangan po rooted tayo sa salita ng Diyos. Tulad punong-punong kahoy na nakatanim sa sapa, na yung ugat niya ay nadadaluyan ng tubig ng sapa, na alam natin na kapag ang isang puno ay lagi nadadaluyan or nakatanim yan sa sapa sa may tubig, ibig sabihin, yan ay hindi natutuyo at namumunga yan sa takdang panahon. Kasi yung tubig po doon sa sapa, sumisimbolo po yun ang salita ng Diyos. Kaya ganun din po tayo, kailangan nakaugat po tayo, yung punong kahoy tayo po, natapat tayo, nakaugat sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya dito po sa part na ito na nakaranas, nakalasap na tayo ng salita ng Diyos, ang tanong po sa atin dito, nakikita na ba or nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos doon sa ating mga desisyon? Ano po? Sagutin po natin yan, i-reflect po natin mga kapatid. At bilang pagpapatuloy, ano po, basahin po muli natin, ano po. Pagkatapos na naliwanagan na, nakatanggap, nakalasap, nakatikim ng biyayang mula sa langit, nakalasap ng salita ng Diyos, nakaranasan ng katotohanan. At yung kasunod nito mga kapatid, sinasabi dito na pagkatapos ng naliwanagan, nakalasap na ng katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos, pagkatapos daw, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, nung nalaman na, naliwanagan, tulad po ng ating kanina pang sinasabi, alam na yung katotohanan, tumanggap na, pero kung tatalikod ka pala, ano yung mangyayari? Pagkatapos noong naranasan ng lahat, tumalikod ka pa rin, para na rin po pala nating ipinahayag, or para na rin nating ginawang ipinakong muli natin ang ating Panginoong Hesus. Ang bigat po ng pagtalikod mga kapatid.
yung sinadyang pagtalikod pagkatapos makaranas ng kapangyarihan ng katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, yung sinasabi dito na hindi na mapagsisisi, hindi po dahil ayaw ng Diyos na magpatawad, kundi dahil ayaw talaga ng mismong nakaranas na ng katotohanan, ayaw na nilang magsisi. Ano po? At talagang tinalikuran na nila at sa ayaw na nilang pagsisisi, tumitigas na yung puso nila. Kasi paulit-ulit na nilang tinatanggihan yung Diyos eh. Paulit-ulit na nilang tinatanggihan yung salita, yung tinig ng Diyos. Kaya alam niyo po kung naranasan na natin yung katotohanan, tumanggap na tayo at pagkatapos ay pinili nating tumalikod. Ito po yung apostasy eh. Tingnan po natin, makakapagpabigay, totoo po, basahin po natin sa 2 Pedro chapter 2. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo sa 2 Pedro chapter 2, ano po? Verses 20 to 22. Basahin po natin. Sa 2 Pedro chapter 2, 2 Pedro chapter 2 verses 20 to 22. Ganito po yung sinasabi. Ang mga taong nakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo, ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kesa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Ito po ay mismong nasa salita ng Diyos. Bagay daw po doon sa mga taong tumalikod after malaman at tumanggap sa katotohanan ay ang asong kumakain ng suka niya at ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa kanyang lubluban. Ano po? Ito po yung description na sinasabi dito. Bagay daw po dun sa mga taong tumatalikod. Ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa kanyang lubluban. Mga kapatid, itong apostasy, itong pagtalikod ay hindi simpleng pagkadapa. Ito po ay desisyon na malaya mong pagtanggi doon sa katotohanang natanggap mo na nung una. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang sarili po natin laban po sa katuruan, sa mga maling katuruan, sa mga false prophet na yan. Nakita natin, kasi ngayon digital na, ang dami na nating nakikitang nangangaral, pero kailangan po nating maging masuri at maingat. At kaya yung kanina sabi doon, kailangan maging rooted tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo rooted at narinig lang natin, hindi na natin alam ano yung totoo. Kaya sa tuwing makarinig tayo mga kapatid, we have to know the truth. Tingnan po natin sa ating Biblia, sa salita ng Diyos, kung tama ba yung narinig natin. Huwag po tayong basta-basta maniniwala. Ingatan po natin yung ating puso. Magkaroon po tayo ng accountability, responsibility, at disiplina po sa ating buhay espiritual mga kapatid, bilang mananampalataya. We have to be accountable and disciplined. Amen po ba? At bilang doon po sa huling dalawang verse ng ating key verse, sa Hebreo chapter 6, verses 7 to 8, ganito po ang sinasabi. Hebreo chapter 6, verses 7 to 8, sabi po dito, tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Sa verse 8, ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumubo roon, wala itong pakinabang, nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Mga kapatid,
Ang lupa po dito na sinasabi ay sumisimbolo po sa ating puso, sa puso ng tao. Na kung ang ating puso pala ay tinubuan ng pakipakinabang na halaman, ay pinagpapala. Or yung puso natin ay nakakaranas o inirurot po natin sa salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng tamang bunga. Ano po? Pero kung ang ating puso ay tinubuan ng tinik, yan po pala ay sinusunog, mga kapatid. Kaya, actually dito po kung mapapansin natin, agricultural na talinhaga po, agricultural term yung ginamit dito eh. Ano po? Na parang tayo ay parang lupa, na ang puso ang nagbubunga, na ang ulan ay larawan po yan ng biyaya ng Diyos, ng grace ng Panginoon. Yun nga lang po, yung sinasabi dito na lupa, ay magkaiba po ang bunga. May dalawang uri po ng lupa. May mabuting bunga at iyon po ay yung pinagpala. At yung may tinik at damo, wala po yung pakinabang. At kung walang pakinabang, alam natin yan na sinusunog po. Di po ba? Katulad na lang po sa atin kapag hapon o umaga, yung mga damo na hindi na pakipakinabang ay sinusunog na natin, di po ba? So, ganun din po. Kaya we have to be careful and accountable and disciplined po. Na kung hindi natin mapapakain ang salita ng Diyos, mamumunga po tayo ng kasamaan at magiging tuyo po at magkakaroon ng tinik at damo yung ating puso. Ano po? Kaya mga kapatid, suriin natin ang bunga ng ating buhay. Ano po ba yung nagiging bunga ng ating pananampalataya? Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating community. Especially kasi nga digital era na tayo, sa online behavior natin. Tayo ba ay bigla-bigla na lang naniniwala o tayo po ba ay pinapatulan pa natin yung mga fake news? Alam na nating mali. Ano po? Mga kapatid, dapat nakikita po ang pananampalataya natin sa ating gawa. Dahil kailangan po magbunga ito. Ano po? Kaya, ano po yung aral na makukuha natin sa umagang ito sa mensahe ng ating Panginoon? Lalo't higit sa kasalukuyang panahon po natin na ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Mga kapatid, manatili po tayong tapat kahit napakaraming tukso at maling katuruan. We have to be rooted po sa salita ng Diyos. Palalimin po natin ang relasyon natin sa ating Panginoon araw-araw. Kaya purihin po ang Panginoon, meron po tayong ganitong programa na morning devotion na pag-umpisa pa lang ng umaga natin, nakakarinig na po tayo ng salita ng Diyos. At kilalanin po natin ang salitang bigay or kilalanin natin ang salita ng Diyos bilang gabay po natin sa lahat ng desisyon natin or kilalanin natin ang salita ng Diyos bilang gabay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pag sinabi pong lahat, there is no exemption. Lahat. Kaya seryosohin po natin yung babala dito po sa mensahe ng Panginoon. Yung babala na ang buhay spiritual po natin ay hindi biro. Ano po, wag po tayong kampante mga kapatid. Maglaan po tayo sa araw-araw natin na magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Kung maaari bago po tayo matulog, dahil meron na po tayong ganito sa paumpisa ng umaga natin, at bago tayo matulog, magbasa po tayo ng Biblia at pagbulay-bulayan po natin itong muli bago po tayo magpahinga. At tanungin po natin lagi ang ating sarili, may bahagi ba ng buhay ko na unti-unting napapalayo ako sa Diyos? Na nakakaroon ng impluensya para manlamig ako sa aking pananampalataya?
Lagi po natin yung pagbulay-bulayan at maging liwanag po tayo, maging online o offline po ng ating buhay. Ano po? Ang layunin po ng babala ng Diyos dito, hindi po ito upang takutin tayo. Hindi po upang takutin tayong mawala ang kaligtasan sa isang pagkakamali. Hindi po ganun ang layunin ng babala ng Diyos dito. Hindi rin po upang gawing insecure yung mga tapat na mananampalataya. Kundi yung babalang ito ay upang patibayin at paalalahanan tayong mga tunay na kay Kristo na. Ano po? Ang babalang ito ay upang gisingin tayo, ingatan ang ating puso. At ang babalang ito ay upang huwag tayong magpadala sa bilis ng takbo ng mundo na yung tama nagiging mali, ang mali nagiging tama. Huwag tayong magpadala sa kasinungalingan ng mundo. Ano po? At yung babalang ito ay upang tayo'y ilayo sa pagtalikod. Na ipinapaalala po, isa po yung nakikita nating napakahalagang paalaala sa atin ng Diyos sa babalang ito. Paalaala po ng pagmamahal ay may babala rin. Kasi pagmamahal ito ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng warning Di po ba? So itong pagmamahal po ng ating Panginoon ay may babala rin na ito ay pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak na nagsasabing, "Anak, huwag mong sayangin ang liwanag na ibinigay ko sa iyo." Lagi po nating tatandaan yan. Ano po? Kaya, after yung babala ng Panginoon, may pangako din sa atin ang Panginoon after nung babala na yun. Sa Pilipos 1:6, tatapusin niya po yung sinimulan niya sa atin. Kaya manatili po tayo tapat at rooted sa salita ng Diyos. Sa John 15:16, hinihirang niya tayo upang magbunga. Kaya manatili lamang po tayo at tayo po ay magbubunga din sa takdang panahon. Ganon din po sa Hebreo chapter 6:19. At pagkatapos noon may pag-asa tayong matibay na angkla at yun po ay ang ating Diyos. Kaya maging rooted po tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayong nakatuon sa salita ng Diyos sa gitna po ng mga digital distractions. Suriin natin po ang puso natin. Hindi sapat po ang tagal na pagsimba natin. Hindi po sapat yung napakarami nating alam na salita ng Diyos. Hindi po sapat yung tayo ay matagal nang naglilingkod. 50 years, 60 years, hindi po sapat yun. Ano po? Or hindi sapat yung dami ng ministry na nagkakaroon ka sa ngayon sa iyong church. Ano po? Ang tanong, mga kapatid, nananatili ba tayo sa Panginoon? Nananatili ba ako kay Kristo? Ano po? Kaya maging maingat po tayo. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa kabila po ng mga bagay-bagay, binigyan pa rin po tayo ng babala bago mangyari ang mga hindi ka nais-nais. Kaya mga kapatid, maging aral po sa atin itong apostasy na ito. Ano po? Yung pagtalikod sa ating Panginoon. Babala po ito. Maging rooted po tayo lagi sa salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos at nawa po nakuha po natin ang mensahe ng ating Diyos sa umagang ito. At ang mga salita po ng ating Panginoon, ang mensahe po ng ating Panginoon ay siyang magpala po sa ating mga buhay at magpalago po sa ating pananampalataya. Amen po. Manatili lamang po tayo sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Sige po, tayo po ay manalangin bilang pangwakas po natin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong paalaala, sa inyong babala, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po kaming bantayan. Patuloy niyo pong bantayan ang puso ng inyong mga anak na nagnanais na laging manatili po sa inyo. O God, ayaw po naming lumayo sa inyo, Panginoon. Panatilihin niyo po ang apoy sa aming pananampalataya sa inyo.
Kung may mga bahagi po, Panginoon, ng aming buhay na unti-unti kaming napapalayo sa inyo dahil sa bilis ng takbo ng panahon, dahil sa mga tama ay nagiging mali at ang mga mali ay nagiging tama, Lord, tulungan niyo po kaming muling ilapit sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, at ituwid niyo po ang aming landas. At gawin niyo po kaming tapat, Panginoon, sa inyo hanggang sa wakas. Nawa, Panginoon, dalangin namin, maging mabuting lupa po ang aming puso, Panginoon. Mabuting lupa na nagbubunga, mabuting lupa, mabuting puso na nagbubunga, sumusunod at nananatili po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, dalangin din namin, ilayo niyo po kami sa anumang naglalayo sa amin sa inyo, O God. Palilimin niyo po ang aming pag-ibig at pagsunod sa inyo sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay na nagpapalayo sa inyo, Lord, sinasaway namin anumang gawa ng kaaway, binabasag po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Hindi po ito makakakilos, O God. Hallelujah. Tulungan po kami ng banal na spirito. Turuan po kami, lukuban po kami lagi ng inyong banal na spirito, Panginoon. At tulungan kami makapanatili sa inyo at maging tapat sa inyo hanggang sa wakas. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mensahe sa umagang ito. Hallelujah. And Lord, sa inyo pong mga anak na nandito po sa morning devotion, nakatunghay po sa oras na ito at sa mga makikinig. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Kayo po ang patuloy na kumilos at gumawa po sa kanilang mga piping dalangin sa inyo nang naaayon po sa inyong kalooban. At sa inyo pong mga anak na papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, Panginoon, at sa mga pauwi naman galing sa trabaho, Lord, kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila, anuman at sino man po ang kanilang makasalamuha, Lord, kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila at ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at anumang sakit, O Diyos. Patuloy na protection, O God, at lahat po ng aming gagawin sa maghapong ito, Panginoon, let your will be done, O God. Kayo ang patuloy na manguna at mangusap sa amin sa maghapong ito, O God. At ibinibigay na po namin sa inyo ang lahat ng aming gagawin sa maghapong ito, Panginoon. At muli, maraming salamat po sa inyo. Walang hanggang pasasalamat po sa inyo, Panginoon. Kayo na po pinagpapala po namin ang inyong mga salita at ang inyong banal na pangalan. At patuloy niyo pong pagpalain ang inyong lahat ng mga anak na naririto, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa inyo at pananampalataya. Tulungan niyo kaming mas lalong lumalim sa inyo. Ama, ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus at ng banal na spirito. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi po ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umaga po. Muli, pasensya na po kung tayo po ay medyo na late po sa ating morning devotion dahil po sa technical problem na hindi po inaasahan. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hanggang sa araw po ng bukas, sa mapagpalang umaga po mula sa Door of Faith Church, Ajman, UAE. To God be all the glory. God bless us all po.